Kinwestiyon ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada ang umano'y kawalan ng due process matapos siyang sampahan ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Ayon sa senador, hindi raw nabigyan ng sapat na panahon ang kanilang kampo upang suriin ang mga resolusyon bago ito isinampa. Si Sheena Torno sa detalye ng balita. Naghahanda na ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada ng mga legal na hakbang upang questionin ang naging proseso sa pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na kabilang sa ebidensyang isinasantabi ay ang liham ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na ipinadala sa Office of the Ombudsman. Nakasaad sa liham ng LBRMO na walang record si Estrada na nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Giit pa ni Senator Jinggoy, mahalaga ang naturang dokumento dahil taliwas ito sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Hindi rin daw siya nabigyan ng sapat na pagkakataon upang makita at mapag-aralan ang mga resolusyon ng Department of Justice at Ombudsman na isinampa sa Sandigan Bayan. May seryosong implikasyon raw ito sa kanyang karapatan sa due process. Dagdag pa ng mambabatas, tila minadali ang kaso laban sa ilang senador ng mayorya matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na kung ito man ang kapalit ng kanyang paninindigan, handa umano niya itong harapin. Matatandang una na ring isiniwalat sa Senado na may ilang miyembro ng mayorya na manay tinatakot na kasuhan at ipakulong kapag hindi kumalas sa grupo. Kabilang sa nakatakdang sampahan pa ng kaso mula sa mga miyembro ng mayorya sina Senator Joel Villanueva, Senator Rodante Marcoleta at si Senator Cheese Escudero. Si Senator Jinggoy Estrada ay nahaharap sa plunder at kasong graft kaugnay ng umunay 500 million pesos na kickbacks mula sa manumalyang flood control projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Formal nang nagsampa ng kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman laban kay na Senator Jinggoy Estrada, former DPWA Secretary Manuel Bonoan at ilang local engineering officials ng National Capital Region. Nanindigan naman ng Ombudsman na matibay ang kanilang ebidensya sa pagsasampa ng kaso. Si Almar Forzuelo sa report. Formal nang sinampahan si Senador Jinggoy Estrada ng plunder at kasong graft sa Sandigan Bayan kaugnay sa manumalyang proyekto sa flood control. Our office found probable cause to indict the principal respondents for plunder under Republic Act 7080 and violations of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act number 3019. Pinangunahan ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang pagsasampa ng kaso kasama sa mga inireklamo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang local engineering officials mula sa National Capital Region. Charged alongside Senator Estrada and former Secretary Bonoan are local engineering officials from the National Capital Region. Assistant District Engineer Benril Cesar S. Cortuna and District Engineers Manny B. Bulusan and Arturo L. Gonzalez Jr. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Clavano kung saan nag-ugat ang kanilang kasong isinampa sa mga nabanggit na individual. The cases stem from an intricate mechanism involving illegal budgetary insertions and project allocations within the DPWH infrastructure portfolio for fiscal year 2025. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Hindi naman nagpaunlak ng tanong mula sa media si Clavano. Ito na ang pangatlong beses na nasampahan ng plunder si Estrada. Ang pinakahuling kaso ng senador bago ito nasundan ay may kaugnayan sa PDAF scam. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.